Pumasok dito si Mang Reden at Jessie bago nagbago yung mga ugali nila. Nakita niyo po ba si Inay? Parang nawawala po siya. Hindi na natin kailangan magmakaawa dyan sa matandang yan para lang pamanahan tayo. Magkano ba hinihingi mo sa kanila? 100 million pesos. Bigla ring nagbago yung ugali ni Papa dati. Hindi dapat magtagumpay ang masasamang tulad nyo. At gagawin ko ang lahat para hindi na madagdagan ng mabibiktima nyo. Kalagan niyo na ako dito! Nang sa ganun, matulungan ko din kayo! Anong kinalaman ng bahay na yan sa pagbabago nila? Hindi ko masasagot ang mga katanungan ko kung hindi ko papasukin ang bahay na to. Hanapin niyo si Lucy. Sabihin niyo sa mga kawal na huwag titigil sa paghanap sa kanya. Kapag ka nagising ka, papakainin kita ng pagkaing nakakabura ng memorya para hindi mo na muli maalala si Lucy. At dahil gusto namin ibalik sa iyo ang kabaitan, ibibigay namin sa iyo ito. Ito ang susi para makabalik ka sa lumang bahay. Nandito na naman ako sa bahay na to. Hindi mo ako makukulong dito sa impyernong bahay na to! Makakalabas ako dito! Sino ka? Handsome. Isang tagahanga. Saan ang daan palabas ditong bahay? Sasabihin ko sa'yo, pero kiss mo nga. Sabihin mo muna, tsaka kita kikis. Talaga? Sa library, sa harapan mo, sa bandang kaliwa. Sa library? Sa bantang. O sige, pikit na. My love, tagal naman. Can I open my eyes na? Reden? My love? Reden? Reden? Kumontak na ba sa iyo mga kidnapper? Ano sabi nila? Kukunin ba nila pera? Hindi po Tsaka wala na akong balak makipag-negotiate doon sa mga yun. Ha? Naloloko ka na ba? Eh, kapatay nila ang asawa mo. Alam mo, Papa, kung papatay nila si Dulce, wala na akong magagawa. Kung yun ang kapalaran niya, so be it. Anong klaseng asawa ka? Ha? Ay, akala ko magkasundo na kayo. Ba't ganyan wala kang pakialam sa kanya? Alam mo, Papa, napakalaking halaga ng 100 million na hinihingi nila. At hayaan mo na yung mga pulis maghanap sa kanila. Kaya nga tayo nagbabayad ng buwis para dyan sa mga pulis na yan, para may magawa sila. Hindi tayo magbibigay ng 100 million. Dok, bali wala sa akin yung pera na yan. Importante sa akin yung mga apo ko. Nandudurog ang puso ko tuwing nakikita ko silang umiiyak. Kung wala kang pakialam sa asawa mo, at least naman maawa ka sa mga apo ko. Tingnan mo si Benji. Hindi pa siya nakikita. Mahati mo ba na wala ang ina niya at hindi na sila magkikita, ha?
Inay, makikita ba po ba namin siya? Kapag nagbigay ng pera ang tatay nyo, siguro, oo. Makikita nyo pa siguro yung nanay nyo na buhay, magkakasama-sama pa kayo. Pero kapag hindi nagbigay ng pera ang tatay nyo, baka patayin na siya. Nag-pray na po kami ni Ate Jessie kay Papa Jesus. Sabi po namin, tulungan ng inay namin. Tahan na. Alam nyo, bakit hindi ganito ang gawin nyo, ha? Umiyak kayo sa harapan ng lolo nyo. Si Lolo, oo. Kapag nakita niyang umiiyak kayo, syempre maaawa sa inyo ang lolo nyo. Tapos sabihin nyo kay Lolo, Lo, pwede ba ibigay na natin yung pera doon sa mga kidnappers para pakawalan na nila ang inay? Yun ang gawin ninyo, ha? Naiintindihan niyo ba ako? Para magkita-kita na kayo ulit ng nanay mo. Gusto mo ba yun? Ha? Gusto mo ba yun? Jessie? Iyak kayo kay Lolo. Tama na. Tama na. Sorry ah. Pare? Mukha ko nga mahawak-hawakan. Alam mo, dati idol kita eh. Pero ngayon hindi na. Teka, sandali, Puloy. Bakit ba galit na galit ka sa akin? Sira mo pa cellphone ko. At saka wag mo kang matawag-tawag na pare. Wala akong kumpare na inaabandon ng mag-ina niya. Diyan ka na. Inaabandon? Sandali, ano pinagsasabi mo? Ano inaabandon na? Hindi ko magagawa sa pamilya ko yon. Hindi ko pwede sila iiwan. Kakalabas ko lang dito sa bahay eh. Ito lumang bahay. Pati ito eh, dinadamay mo pa sa kalokohan mo. Alam mo, nasan sila kumare? Nandun sa papa mo, doon sila nakatira. Dahil ano? Dahil ibinenta mo yung bahay nyo. Makaalis na nga dito. Umiinit lang ulo ko. Binenta yung bahay. Shh! Puloy! Aray ko, ang sakit ng ulo ko. Huwag kasi muna masyadong gumalaw. Ito, kumain ka muna para lumakas ka. Pinag-imay na kita, ah. Ito, ah. Sarap yan. Oh, dahan-dahan lang. Nasaan si Lucy? Gusto ko siya makausap. Nandiyan lang siya sa labas. Babalik din yun agad. Sarap, no? Oh. Unti-unti mo nang makakalimutan si Lucy. Mawawala na sa isip mo ang tunay mong pagkatao. Benji, habang buhay ka ng magiging aso na alaga ko, hindi na tayo magkakahiwalay pa. Benji! Benji!
Benji! Benji, nasan ka na ba? Excuse me po, Manong. Pwede pong magtanong? Meron po ba kayong nakitang aso? Papa? Hoy, Maida. Agoncillo? Reden, bakit kaya na-itsura mo? Saan ka galing? Nasa si Dulce. Ano si Dulce? Papa! 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 Salamat nagkaharap ulit tayo. Bakit mo ko tinawag na Papa? Sino ka? Papa, ako to si Lucy. Ako po yung anak niyo. Hindi mo na ba ako naaalala? Pasensya ka na, ha? Hindi kita kilala, eh. Papa, sandali! Pasensya ka na. Wala akong kilalang anak ko. At wala akong kilalang Lucy. Sorry. Sandali lang po. Natatandaan niyo po ba to? Ako po mismo yung nagbigay nito sa'yo eh. Regalo ko po sa'yo ito nung birthday mo. Nakakandaan ko yan, eh. Pero hindi ko maalala. Papa. Papa. Ano bang nangyari sa'yo? At saka, bakit kung magsalta ka para kang walang alam? Wala talaga akong alam. Ay, nako. Pwede ba, Hariden? Ako nga, wag mo akong good timein. Anong walang alam? Kanina lang magkakasama tayong kumakain doon. Oh, pagkatapos ngayon ewan ko ba kung anong trip mo, ha? Tigilan mo nga ako. Paano kasama? Kakarating ko lang. Ay, nako. Ewan ko kung anong trip mo, kung ako pinaglalaruan mo, kung anong joke meron yan, ano. Pero, pwede ba? Wala akong panahon sa'yo. Oh, tsaka na nga. Ay, Maida, yung ano doon, yung orchids ko doon sa likuran, ha? Huwag mo kalimutan diligan. Okay na po ba kayo? Nahihilo ka pa rin po ba? Hindi na. Maayos na yung pakiramdam ko. Salamat. Pasensya na po kayo kung pinagpipilitan ko po yung sarili ko, ha? Nagsasabi lang po ako ng totoo. Na anak niyo po ako. Ako rin. Humihingi ako sa'yo ng dispensa. Kasi wala talaga akong maalala, eh. Reden, Agoncillo? ano ginagawa mo dito? Bakit kaya naayos mo? Ay, mas rito. Ano nangyayari sa'yo? Nahihilo na yata ako. Parang kanina lang, kausap ko siya sa may gate.
Pagkatapos, ang bilis naman niya nakarating dito at nakapagpalit ng damit. Malamang nakakain po kayo ng nakakabura ng alaala ninyo. Kaya wala na po kayong matandaan ngayon. Alam mo, totoo yung sinasabi mo eh. Hindi ko nga alam kung sino ako, kung anong pangalan ko, kung saan ako nanggaling. Basta, ang lagi ko lang natatandaan, kapag pumapasok ako dun sa pintuan, napupunta ako sa iba't ibang lugar. Gabi po yung pangalan niyo. Gabi? Ang pangalan po ng asawa niyo ay si Dessa. Meron po kayong 3 anak. Si Coco, ako, tsaka si Arco. Papa, mahal na mahal ka namin. May pamilya ako. Ang akala ko, buong buhay ko, mag-isa lang ako eh. May nagmamahal pala sa aking pamilya. Tama po pala yung hinala ko noon. Hindi ikaw yung makasama namin ng mga huling araw niyo dahil masama yung taong nakasama namin eh. Huling araw. Papa, kasi patay ka na eh. Ano? Hindi kita maintindihan eh. Paano nangyari yun? Ako patay? Hindi ko rin po alam. Basta meron po kayong kamukha na nakasama namin noon pero salbahe. Huwag po kayong mag-alala. Gagawa po ako ng paraan para gumaling ka. Hahanap ako ng paraan para maalala mo kami. Kami nila mama at ng mga kapatid ko. Papa, sisiguraduhin ko sa'yo na makakabalik tayo sa atin. Uuwi tayo sa bahay natin. Alam mo, weird talaga niyang si Reden eh. Hindi ko maintindihan. Ate, baka ikaw naman ang weird. Paano mangyayari yung sinasabi mo? Eh kanina kausap mo na siya sa gate, tapos ngayon nasa loob na ng bahay. Yun na nga ang pinagtataka ko. Ay, bako, pero ayoko na isipin yung mga bagay na yan kung paano nangyari. Pero alam mo ha, mukhang matigas talaga yung Reden na yan. Ayaw maglabas ng pera para sa asawa niya. Ba, mukhang deadma lang siya. Ano kaya kung bigyan ko ng ultimatum? Bakit nga hindi? Para bigla silang mataranta. Oo, tama. Tingnan ko lang kung hindi sila mawindang. Kapag nalaman nilang papatayin ko si Dulce. Day, nasaan kayo na po? Bis na po namin kayo. Day, saan po namin kayo kailangan puntahan? Day, ako sa mga kidnappers. Napakawalan po kayo. Luluhod po ako sa harapan po nila. Sasama ako sa'yo, ate. Gusto ko rin makausap yung kanila. Usap ako kay Itay. Baka tulog siya sa atin na tulugan niya tayo na baka wala si Itay.
Dati lang, ay ba? So, anong plano mo sa dulce na yun? Hindi ako maglalabas ang pera dun sa kumag na yon. At dun sa kidnapper, laking pasalamat ko lang dahil nabunutan ako ng tinik. Paano ang papa mo? Gusto niyang tubusin si Dulce. Remember, pera ng papa mo yon. Hindi niya para bibigay sa yung mana mo. Alam mo, sumamalang loob ng matandang yon. Sumisikip na dibdib. At kung nagkataon na atakihin sa puso yon, hindi ko siya dadali sa ospital. Alam mo, ayokong mabawasan kaya yung mana ko. Let's drink to that. I like your plan. Kailangan kong bumangon eh. Nawala na sa akin ang tatay ninyo dati. Hindi ako makapapayag na baka si Lucy mawala pa sa atin. Kainin niyo po ito. Makakatulong to. Sigurado ka bang itong makakatulong sa akin? Maniwala po kayo sa akin. Kamusta pakiramdam mo? Dulce! Hoy, sino ka? Mga natanggap nating balita. Nandito nga ang taong hinahanap natin. Siya ang babaeng papakasalan ni Prinsipe Adonis. Hoy, kinakausap kita. Sino ka? Umarap ka nga sa akin. Ba't kamukha kita? Happy birthday, Papa. Lucy? Bakit dalawa kayo? Sino sa kanila ang totoo? Sino ang good tatay natin? Isa po sa kanila ay gaya-gaya lang. Isa po sa kanila ay masama.